I hate him. Hindi ako makapaniwalang iniwan niya ako dahil lang wala akong experience pagdating sa kama. Pagkakanawi ka ni Serena sa sarili habang hawak ang baso ng alak. Nasa isang bar si Serena sa Las Vegas, Nevada ng gabing yon. Sa naturang bar na padpad ang dalaga pagkatapos siyang hiwalayan ng nobyong si Jared. Isang modelo si Serena. Katatapos lang ng isang runway fashion show nila na ginanap sa isang sikat na hotel and casino sa Las Vegas. Nang matapos ang trabaho ay nagpaiwan sa Las Vegas si Serena, kasama ang kaibigan at kasamahang modelong si Carrie dahil balak ni Serena na sorpresahin ng nobyo na nasa Las Vegas din ng mga oras na yon. 6 na buwan na ang relasyon ni Serena sa nobyong si Jared. Isang half-American, half-Filipino ang binata na nakilala niya sa New York. Sa loob ng kalahating taong relasyon ni Serena kay Jared, ay wala pa rin nangyayari sa kanilang dalawa ng nobyo. At yun ang madalas na pagtalunan nila ng binata. Sa kabila kasi ng pagiging isang professional model ni Serena, ay lumaki siya bilang isang konserbatibong babae. Sa edad na 30 ay virgin pa rin siya. Nang gabing yun, balak na sana ni Serena na ibigay sa nobyong si Jared ang pagkababae niya. Subalit siyang nabigla ng breakup ang isalubong sa kanya ng nobyo nang makita sila sa restaurant na napagkasunduan nila ng gabing yun. Ayon kay Jared ay nagsasawa na ito sa boring na relasyon nila. Sa halip na sabihin ni Serena sa nobyo na handa na siyang ibigay dito ang pagkababae niya, ay pumayag na lang siyang makipaghiwalay sa binata. Nang mga sandaling yun kasi ay napagtanto ni Serena na hindi naman talaga niya ganun kamahal si Jared at nakipagrelasyon lang siya sa binata dahil halos lahat ng mga kasama niyang modelo ay may mga nobyo na. "I'm sorry, miss." Wika ng isang baritaw ng tinig sa kaliwa ni Serena. Marahas na ibinaling ni Serena ang tingin sa gilid. Sumalubong sa dalaga ang gwapong mukha ng isang lalaki. Nakaupo ito sa isang stool sa tabi niya habang hawak ang isang baso ng whiskey. Isang tingin pa lang ni Serena sa mukha ng lalaki ay sigurado siyang kalahi niya ito. Sa kabila kasi ng suot na Amerikana ay Pilipinong-Pilipino ang kagwapuhan nito. Moreno ang kutis ng lalaki. Maitim ang bahagyang may along buhok at kulay tsokolate ang malalim na pares ng mga mata. "Excuse me, bakit ka nagsusorry sa akin?" Kunot ang noong tanong ni Serena sa lalaki. "Well, kanina pa ako rito at naririnig ko mga sinasabi mo." Sagot ng lalaki bago ito maliit na ngumiti sa kanya. "I'm sorry about your ex-boyfriend." Anito kay Serena. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Serena sa lalaki. "It's fine. Hindi naman kami nagtagal ng ex-boyfriend kong yun. Hindi lang talaga ako makapaniwala na magagawa niya akong iwan dahil lang ayaw ko pa makipag-sex sa kanya. Alam naman niya na siya ang unang seryosong relasyon ko at virgin pa ako hanggang ngayon." Walang prenong sambit ni Serena sa lalaki. "How old are you if you don't mind me asking?" Tanong kay Serena ng lalaki matapos siya nitong pasadahan ng tingin. 30. "At virgin ka pa sa edad na yan?" Tila hindi makapaniwalang gagad nito sa kanya. "What's so wrong with that? Masama bang virgin pa ako sa edad kong to?" Nakaangat ang kilay na sagot ni Serena sa kausap. Tumikim ang lalaki. "No, there's nothing wrong with that of course. Nabigla lang ako." Mabilis na sagot nito. "I mean, you're one attractive woman, and you don't look conservative to me." Pagpapatuloy nito bago siya muling pinasadahan ng tingin. "You know the famous saying, mister? Don't judge the book by its cover, mister." Nakangusang sagot ni Serena sa lalaki. "You're right. I'm sorry." Wika ng lalaki sa mababang boses. "Apology accepted." Kibit balikat na sagot ni Serena bago inalis ang tingin sa lalaki. Subalit pagkatapos niyang inumin ang laman ng hawak na baso, ay natagpuan niya ang sariling nakatingin muli sa lalaki. "Can I ask you something?" Hindi napigilang tanong ni Serena sa lalaki na hanggang ngayon ay nakatingin sa kanya. "Sure, ano yun?" Nakangiting sagot nito. "Boring ba talaga ang relasyon kapag walang sex?" Nakangusang tanong ni Serena sa kausap. Tumikim ang lalaki bago ito nagsalita. "No, because our relationship doesn't revolve around sex, miss. At kung mahal ka talaga ng ex-boyfriend mo, maghihintay siya hanggang sa maging handa ka na may mangyari sa inyong dalawa." "Well, virgin pa rin ako hanggang ngayon dahil bukod sa inuna kong pag-aaral at karir ko kaysa sa pakikipagrelasyon,
Pinangako ko noon sa sarili ko na hindi ako makikipag-sex hanggat hindi ako kasal. Naniniwala kasi ako noon na virginity ang pinakamagandang regalo ng babae sa asawa niya. Hindi napigil ang paglalahad ni Serena sa katabi. Miss, ang pinakamagandang regalo ng babae sa asawa niya ay ang pagmamahal niya rito. Hindi ang pagkababae niya, okay? Salungat ng lalaki kay Serena kasabay ng marahang pagngiti nito sa kanya. At kung mahal ka talaga ng lalaking magiging asawa mo, baliwala sa kanya kung virgin ka o hindi. Because he will love and accept you regardless. Pagpapatuloy pa nito. Sa unang pagkakataon matapos hiwalayan si Serena ng dating nobyo, ay sinserong napangiti ang dalaga. At dahil yun sa sinabi ng lalaking katabi. Yeah, you're right. Narealize ko na rin naman na bagay na yun. Wika ni Serena sa lalaki. Anyway, what's your name, mister? I'm Matthew. Matthew Samaniego. And I'm Serena Benavista. Sagot ni Serena bago inabot ang kamay sa lalaki. Ngumiti si Matthew kasabay ng pagtanggap nito sa kamay niya. Nice to meet you, Serena. Natigilan si Serena nang maramdaman ang tila mainit na kuryenteng dumaloy sa balat niya sa pagdadaop ng mga palad nila ni Matthew. May girlfriend ka ba, Matthew? Tanong ni Serena sa gwapong lalaki bago pa niya mapigilan ang sarili. Nakaangat ang sulok ng mga labing umiling si Matthew sa dalaga. You said you find me attractive. Do you want to have sex with me? Diretsyong tanong ni Serena kay Matthew. Hindi niya rin alam kung bakit yun ang lumabas sa bibig niya. Marahil ay epekto na rin ng alak at inis kay Jared. Namilog ang mga mata ng lalaki sa sinabi niya. You're asking me to have sex with you, miss? Tila hindi makapaniwalang gagad nito sa kanya. Nakibit balikat si Serena sa lalaki. Dala ng alak ay hindi siya nakakaramdam ng hiya sa kaharap. Well, bala ko sanang ibigay na ang sarili ko sa boyfriend ko ngayong gabi. Pero you see, hiwalay na kaming dalawa. Sa halip na magmukmuk dito, bakit hindi na lang ako humanap ng lalaking papalit sa kanya? Wika niya bago muling ngumiti rito. Bakit ako, miss? Well, ikaw ang nandito kasama ko ngayon at mukha kang mapagkakatiwalaan. Akala ko ba don't judge the book by its cover? Nakaangat ang sulok ng mga labi na tanong ni Matthew sa dalaga. Oo, gwapo ka, Matthew. Pero hindi kita ginajudge sa itsura mo. I judge you by the way you speak to me. Hindi ka ba manghihinayang na ibigay ang pagkababae mo sa isang estrangherong tulad ko? Muling tanong ni Matthew sa kanya. Muli ay nakibit-balikat si Serena sa binata. I guess, mas magsisisi ako kung ibibigay ko yun sa ex-boyfriend ko na sex lang ang habol sa akin sa loob ng kalahating taon naming relasyon. Well, siguro magsisisi din ako sa'yo kung hindi mo ako mabibigyan ng magandang experience sa first time ko. Pagpapatuloy ni Serena bago tila nang hahamong nag-angat ng kilay sa lalaki. Nag-angat ng kilay si Matthew pagkatapos ay confident na ngumiti sa kanya. Trust me, I'm good in bed, Serena. I can give you the experience you'll never forget. Yun pala eh. Then let's get out of here. Ani Serena kay Matthew bago tumayo mula sa stool na kinauupuan. If you're really sure about having sex with me, let's get married first, Serena. Wika ni Matthew na siyang ikinabigla ng dalaga. Teka, bakit tayo magpapakasal? Sex lang ang usapan dito. Sabi mo, pinangako mo noon sa sarili mo na sa asawa mo lang ibibigay ang virginity mo, hindi ba? So let's get married here in Vegas and get a divorce first thing in the morning. In that case, hindi mo babaliin ang pinangako mo sa sarili mo na hindi ka makikipag-sex at hindi ka kasal. Wika ni Matthew kasabay ng marahang pangiti. Pakiwari ni Serena ay tila may mainit na bagay na humaplos sa puso sa narinig na dahilan mula kay Matthew. Gustong tumanggi ni Serena sa alok ni Matthew. Alam niyang hindi siya maaaring magpakasal dahil sa kontrata niya sa agency na pinagtatrabahuhan. Subalit natagpuan na lang niya ang sariling nagpatianod sa lalaki palabas ng bar. Come on, Serena. Nandito ka sa Las Vegas, sa lugar kung saan pinakamadaling magpakasal at maghiwalay. Tulad ng sinabi ni Matthew, pwede kayo magpakasal ngayon at mag-file din ng divorce kinabukasan. Wika kay Serena ng isang parte ng isip. Hindi rin maintindihan ng dalaga kung bakit may kakaibang excitement siyang nararamdaman sa pagpapakasal si isang lalaking wala pang isang oras niyang nakikilala. Marahil ay epekto pa rin yun ng alak na nainom niya. Tulad ng sa mga napapanood ni Serena, mabilis ang proseso ng kasal sa Las Vegas.
Wala pang kalahating oras ay naging ganap na mag-asawa na sila ni Matthew. You may kiss the bride. Imporma ng matandang marriage officer na nagkasal sa kanila ni Matthew. Sabay silang pumihit ni Matthew paharap sa isa't isa. Ngumiti kay Serena ang lalaki bago nito sinakop ang mga labi niya. Tila pansamantalang huminto ang tibok ng puso ni Serena nang maglapat ng mga labi nila ni Matthew. Pakiwari niya ay daig pa ni Matthew ang alak sa epektong hatid ng halik nito sa sistema niya. Nang mga sandaling yun, habang hinahalikan siya ni Matthew, ay tila tuluyang nawala sa isip ni Serena ang pakikipaghiwalay sa kanya ng dating nobyo si Jared. Are you ready to lose your virginity, my dear wife? Pili ang tanong kay Serena ni Matthew nang pansamantalang maghiwalay ang mga labi nila. Mapungay ang mga matang tumango si Serena sa lalaki bago sila dumiretso sa hotel na tinutuloyan ng babae. At doon ay walang alinlangang ibinigay ni Serena kay Matthew ang iniingatang virginity. Kinabukasan ay nagising si Serena na mag-isa na lang siya sa malawak na kama ng hotel room niya. Iginala ni Serena ang paningin sa silid, subalit hindi niya nakita ni anino ni Matthew. Tanging isang note lang ang nakita ni Serena sa nightstand. Dinampot niya yun. I had a great time last night, Serena. I'm sorry I had to leave because of an emergency. Basa ni Serena sa note na nakasulat sa papel. Sa ibaba niyon ay nakasulat ang numero ni Matthew. Kinagat ni Serena ang ibabang labi nang bumalik sa kanya ang nangyari sa kanila ni Matthew. Sa kabila ng pagiging estranghero nito, ay wala siyang makapangpagsisisi sa dibdib na dito niya ibinigay ang iningatang pagkababae. Napahinto si Serena sa pag-alala sa mga naganap kagabi nang tumunog ang cellphone niya. Sinagot niya yon nang makita ng kaibigang si Carrie ang tumatawag. Serena, I'm sorry kung inistorbo ko kayo ni Jared, pero nandito na ako sa airport. Bungad kay Serena ng kaibigan sa kabilang linya. Natigilan si Serena nang maalala na ngayong araw ang flight nila ni Carrie pabalik sa Pilipinas, at may usapan sila ni Carrie na sa airport na lang sila magkikita. Wait, bakit nasa airport ka na? Mamayang hapon pang flight natin, di ba? Sagot ni Serena sa babae. It's already 1 p.m., Serena. Don't tell me kakakising mo lang. Ano, masyado kang pinagod ni Jared kagabi? Tanong ni Carrie sa kanya. No, break na kami. Kagat ang labing sagot ni Serena sa kaibigan na kausap sa kabilang linya. Narinig ni Serena ang malakas na singhap ng kaibigan. What? Anong nangyari? Nabiglang tanong ni Carrie sa kanya. I'll just tell you later, Carrie. I need to get ready first. Sagot ni Serena sa kaibigan bago nagpaalam dito. Pagkatapos ibaba ang hawak na cellphone, ay mabilis na kumilos si Serena. Hindi niya ininda ang bahagyang nananakit na katawan. 2 oras ang lumipas ay nakarating si Serena sa Harry Reid International Airport. Naabutan niya ang kaibigang si Carrie sa isang coffee shop doon. Ano yung sinabi mo kanina na break na kayo ni Jared? Salubong na tanong kay Serena ng kaibigang modelo. Teka, kung break na kayo, bakit may kiss mark ka sa leeg, Serena? Kunot ang naong wika ni Carrie kasabay ng pagturo sa leeg niya. Napahawak si Serena sa parte ng leeg na itinuro ni Carrie. Nag-init ang mukha niya nang muli niyang maalala kung paano siya hinalikan kagabi ni Matthew. Serena, untag sa kanya ni Carrie. Tumikim si Serena. Nakipag-ano ako, pero hindi kay Jared. I had a one-night stand last night, Carrie. Pag-amin ni Serena sa kaibigan na siyang nagpalaglag sa panga ng kaharap. Wow, I can't believe this, Serena. Ikaw ang huling taong inaasahan ko makikipag one-night stand. Hindi makapaniwalang wika ni Carrie sa kanya pagkatapos niyang ilahad sa kaibigan kung paano nga estranghero si Matthew ang naisama niya pa uwi sa hotel room niya matapos ang ginawang pakikipaghiwalay sa kanya ni Jared. I know, sagot ni Serena sa kaibigan. Maging siya hindi pa rin mapaniwalaan ng mga desisyong ginawa niya kagabi. Kamusta naman ang first time mo? Tanong sa kanya ni Carrie. Kahit na hindi kami magkakilala ni Matthew, hindi ako nagsisisi na sa kanya ko ibinigay ang pagkababae ko, Carrie. He took care of me last night. Tipid ang ngiting sagot ni Serena sa kaibigan. Bukod sa bahagyang pananakit ng kasilanan at balakang, ay wala nang ibang nararamdaman si Serena dahil naging maingat si Matthew sa pag-angkin sa kanya. Naalala pa ni Serena na bago siya matulog ay pinunasan siya nito ng tuwalya na may maligamgam na tubig. Wow, good for you, Serena.
At least nag-enjoy ka naman pala kagabi pagkatapos kang hiwalayan ng walang kwenta mong ex. Wika sa kanya ni Carrie. Ilang sandali pa silang nanatili sa naturang coffee shop ng kaibigan bago dumating ang oras ng pag-akyat nila ng eroplano. Finally, makakapagbakasyon na rin tayo. Wika kay Serena ni Carrie pagdating nila sa assigned seats nila. Ngumiti si Serena sa kaibigan. 5 buwan na rin ang nakalilipas mula nang huli siyang umuwi sa Pilipinas. At tulad ni Carrie, looking forward din si Serena sa 3 buwang bakasyon nila. Subalit mahinang napamuro si Serena nang pagdukot niya sa bulsa ng coat na suot ay hindi niya nakita ang note na iniwan ni Matthew sa kanya. Anong problema, Serena? Baling sa kanya ni Carrie. Yung note na iniwan sa akin ni Matthew, naiwan ko sa hotel room. Problemadong sagot ni Serena sa kaibigan. Wait, don't tell me nahulog ang loob mo sa one night stand mo kaya gusto mo pa siyang kontakin. Nanunuksong tanong sa kanya ni Carrie. Sa pagkakataong yon ay nasa kanya ang buong atensyon nito. Hindi, Carrie. Kailangan ko siyang makausap para sa divorce namin. Mahinang sagot ni Serena sa kaibigan. Divorce? Anong ibig mong sabihin, Serena? Nagtatakang gagad ni Carrie. Kinagat ni Serena ang ibabang labi bago ikinwento kay Carrie ang pagpapakasal niya kay Matthew kagabi. Hindi niya nabanggit ang bagay na yun sa kaibigan kanina. Bakit ka nagpakasal, Serena? Alam mong bawal sa kontrata natin na magpakasal. Kastigo kay Serena ni Carrie. Hindi agad nakasagot si Serena. Hindi rin niya maintindihan kung bakit gano'n na lang ang tiwala niya kay Matthew. I guess, napapayag niya ako dahil sinabi niyang resident siya sa Nevada at pwede kaming mag-divorce din kinabukasan. Isa pa lasing ako at masama ang loob kay Jared kaya padalos-dalos mag-isip. Sambit ni Serena pagkatapos ng ilang sandaling pananahimik. Yun nga lang, pagising ko kanina wala na siya. He only left me a note saying she had an emergency to attend to. Kasama sa note yun ang number niya. But now I lost his number. At hindi ko alam kung paano siya kukontakin para sa divorce namin. Pagpapatuloy niya bago muling kinagat ang ibabang labi. Don't worry, Serena. Kung residente siya sa Nevada, pwede niyang i-file mag-isa ang divorce paper niyo kahit walang pirma mo. Wika sa kanya ni Carrie. Sa sinabing yun ng kaibigan ay nakahinga si Serena ng maluwag. Pagkatapos ng kulang 20 oras na biyahe sa eroplano, ay nakarating sila sa Pilipinas. See you soon, Serena. Paalam sa kanya ni Carrie nang dumating ang sundo nito. Taga Baguio ang kaibigan kaya ilang oras pang ibabiyahe nito pauwi sa probinsya nito. Ngumiti si Serena sa kaibigan. Ilang sandali pa ay nakatanggap si Serena ng message mula sa kapatid na si Silver. Bakit ang tagal mo? Tanong ni Serena sa kapatid na si Silver pagpasok niya sa sasakyan ng lalaki. Alam mo naman ang traffic dito sa Pilipinas, ate. Kung naiinip ka, sana nag-taxi ka na lang. Sagot ni Silver sa kanya. Bakit pa ako magta-taxi kung available ka naman? Nakangusong sagot niya. Seriously, Silver, wala ka bang plano magtrabaho sa kumpanya ni Dad? Bunsong kapatid ni Serena si Silver. Sa edad na 25, sa halip na magtrabaho sa kumpanya nila, ay mas pinili nitong maging isang struggling musician. Wala akong interes sa business, ate. Kaya na yun ni Dad at ni Kuya. Wika nito na ang tinutukoy na kuya ay ang kapatid nilang si Benson. Oh well, kung saan ka masaya. Kibit balikat na sagot ni Serena sa kapatid. Tulad nito ay wala rin siyang interes sa negosyo ng pamilya nila. Tanging ang kapatid lang nila na si Benson ang nagmana sa kanilang ama na si Benedict na isang magaling na businessman. Ang ama niya ay kasalukuyang chairman ng Buenavista Industries kung saan CEO ang kanyang kapatid na si Benson. Pagkatapos ng mahigit 1 oras na biyahe ay nakarating sila ni Silver sa bahay ng mga magulang sa Quezon City. Masayang sinalubong si Serena ng inang si Sabrina. Sa kabila ng edad ng ginang, ay maganda pa rin ang ina. Dating modelo ang kanyang ina at dito naman ni Serena ang hilig sa pagrampa. Matutuwa ang daddy mo pagdating niya. Wika kay Serena ng ina pagkatapos siya nitong yakapin. Tulad nga ng sinabi ng ina, ikinasaya ng kanyang ama ang pagdating ng unika iha nito sa bansa. 3 linggo matapos ng pagdating ni Serena sa Pilipinas ay naganap ang private engagement party ng pinsan niyang si Lana sa gwapong aktor na si Vince Madrigal. Present sa pagtitipon ng buong Buenavista clan na kinabibilangan ni Serena. Serena, lalo kang gumaganda iha. Wika kay Serena ng tiyahing si Belinda nang magkita sila ng ginang sa pagtitipon.
Thank you po, tita. Malaki ang ngiting sagot ni Serena sa ginang. Nabanggit sa akin ni Lana na may boyfriend ka na raw, iha. Ikaw na ba ang susunod na ikakasal sa inyong magpipinsan? Natigilan si Serena sa tanong ng kaharap. Bigla ay naalala niya ang ginawang pagpapakasal kay Matthew sa Las Vegas. Malabo siguro yan, Tita Belle. Bukod sa break na kami ng boyfriend ko, hindi pa tapos ang kontrata ko sa agency ko. Sa halip ay sagot ni Serena sa ginang. Oh, I'm sorry to hear about your breakup, Serena. It's fine, tita. Baliwala na sa akin yun. Nakangiting sagot ni Serena sa tiyahin. At hindi siya nagsisinungaling sa kanyang sinabi. Simula noong makauwi si Serena ng Pilipinas, ni minsan ay hindi sumagi sa isip niya ang dating nobyong si Jared. Sa halip, ang laging naman ng isip niya sa loob ng 3 linggong lumipas ay ang lalaking pinagbigyan niya ng pagkababae at pinakasalan sa Las Vegas. Si Matthew. Kumusta na kaya siya? I'm sure by now napawalang bisa na niya ang kasal naming dalawa. Wika ni Serena sa sarili. Serena, are you okay, iha? Untag kay Serena ng kanyang tita Belinda. Napakurap si Serena bago muling umiti sa ginang. Yeah, tita. Sagot niya rito. Ilang sandali pa ay nagpaalam siya sa tiyahin bago dumiretso sa mesa ng mga pinsan upang makihalubilo sa mga ito. Kinabukasan ay naisipang sumama ni Serena sa ina nang dalawin nito ang kanyang ama sa opisina. Habang naghihintay sila ng ina sa elevator ay natigilan si Serena nang makita ang isang pamilyar na bulto na pumasok sa glass door ng gusali. Hindi ako nagkakamali. Si Matthew ang lalaking yun. Wika ni Serena sa sarili habang nakatingin sa pamilyar na lalaki. Serena, let's go! Unta kay Serena ng kanyang ina. Mabilis na bumaling si Serena sa ina na nasa loob na ng elevator at naghihintay sa kanya. Mauna ka na, ma. Susunod na lang ako. May nakita kasi akong kakilala ko. Wika ni Serena sa ina na isang tango lang ang isinagot sa kanya. Pagkatapos sumura ng elevator at mawala sa paningin niya ang ina, ay ibinalik ni Serena ang tingin kay Matthew. Kasalukuyan nitong kausap ang receptionist ng gusali. Wala sa sariling inayos ni Serena ang mahabang buhok bago nagpa siyang lumapit kay Matthew. Matthew? Untag ni Serena sa lalaki. Humarap sa kanya si Matthew. Muntik nang mahigit ni Serena ang hininga nang magtama ang mga mata nila ng lalaki. Tila lalong gumapo sa paningin ni Serena si Matthew ng mga sandaling yon. Serena, you're here! Nakangiting bati sa kanya ni Matthew. Hinahanap talaga kita kaya nandito ako ngayon sa Benavista Building. Anito sa kanya na siyang nagpakurap sa dalaga. Bakit mo ako hinahanap? At anong ginagawa mo dito sa Pilipinas? Sunod-sunod na tanong ni Serena sa lalaki. I actually need to talk to you. Wika ni Matthew. Nabawasan ang ngiti ng lalaki at sumeryoso ang mga mata nito. Gusto ring makausap ni Serena ang lalaki kaya naman dinala niya ito sa coffee shop sa tapat ng Buenavista Building. Bakit mo ako gustong makausap? Tanong ni Serena kay Matthew habang magkaharap silang nakaupo sa mesa na inukupan nila. First of all, I want to apologize for leaving you that morning, Serena. Hinging paumanhin ni Matthew sa kanya gamit ang marahang boses. Nag-init ang mga pisngi ni Serena nang bumalik sa kanya ang namagitan sa kanila ni Matthew ng gabing yon. No, wala kang dapat ihingi ng tawad, Matthew. Nakita ko naman ang iniwan mong note sa akin. Sagot ni Serena sa kaharap. Besides, pareho nating alam na one-night stand lang ang namagitan sa ating dalawa. Pagpapatuloy niya bago tipid ng ngumiti sa lalaki. I really had an emergency that morning, Serena. Kinailangan kong pumunta sa California dahil nag-agaw buhay ang lolo ko na nasa ospital sa LA ng mga panahong yun. Paliwanag sa kanya ni Matthew. He has a stage 4 brain tumor. I'm sorry, Matthew. Nakikisimpatyang wika ni Serena sa lalaki. Kamusta na ang lolo mo ngayon? Tanong niya rito. His doctor said we can no longer do anything about his condition, Serena, and that he only has less than a year to live. Sagot ni Matthew kasabay ng pagbalatay ng malungkot na ngiti sa mga labi nito. Gusto ni Lolo na umuwi sa Pilipinas kaya nang maging stable ang kalagayan niya, inuwi namin siya dito. Right now, he's staying at our house in Tagaytay. Pagpapatuloy ng lalaki. Isang nakikisimpatyang ngiti ang ibinigay ni Serena kay Matthew. Dahil naging abala ako kay Lolo, hindi ako nakabalik sa Nevada at hindi ko naasikaso ang pag-file ng divorce natin. Wika pa ni Matthew kay Serena na siyang nagpatigil sa babae. Kung ganun,
Kasal pa tayong dalawa? Napamaang na tanong ni Serena. Tumango si Matthew. Yeah, I'm sorry about that, Serena. And I don't think makakabalik ako sa Nevada anytime soon. But I promise aasikasuhin ko agad yun kapag nakabalik na ako sa Nevada. I understand, Matthew. I guess it's fine you stay married for now. Basta walang makakaalam na kasal tayong dalawa, walang problema. Yung isa kong kaibigan maaasahan ko naman sa sikretong to. Thank you, Serena. I'm sorry dahil ngayon lang ako nakapagpaliwanag sa'yo. I was actually waiting for you to contact me but I didn't receive anything from you. Bahagyang napangiwi si Serena nang maalala kung paano niya nakalimutan ang note na iniwan sa kanya ni Matthew. I'm sorry, Matthew. Hindi kita na-contact dahil naiwan ko sa hotel room ang note na iniwan mo pag alis ko ng Nevada. Mabuti nahanap mo ko. Wika niya sa lalaki. Tulad ng sinabi ko kanina, hinanap talaga kita, Serena. At madali ka nang hanapin dahil bukod sa trabaho mo ay anak ka pala ni Mr. Benedict Buenavista. Wika sa kanya ni Matthew. Nakasama ko ang ama mo sa isang business conference sa Japan last year. Hindi nag-aanong ipinagtaka ni Serena na kilala ni Matthew ang ama niya. Nabanggit ni Matthew sa kanya nang gabing magkakilala sila na isa itong businessman sa Pilipinas at shareholder rin ito ng isang kilalang hotel and casino sa Las Vegas. Serena, I have another favor to ask you. Wika sa kanya ni Matthew sa isang seryosong boses. Anong pabor yun? Tanong ni Serena sa kanya. It was about my grandfather. Sagot ni Matthew sa babae. 2 weeks ago, nakausap ko si Lolo. Hiniling niya na bago siya mawala sa mundo ay gusto niya akong makitang magpakasal. I told him I'm already married. At ngayon, gusto niyang makilala ang babaeng pinakasalan ko. Pagpapatuloy ni Matthew na siyang nagpaawang sa mga labi ni Serena. Gusto mo akong magpanggap na asawa mo sa harap ng lolo mo? Hindi makapaniwalang gagad ni Serena kay Matthew. Hindi tayo magpapanggap dahil totoo naman tayong kasal, Serena. Napakurap si Serena sa lalaki dahil tama ito. Legal na mag-asawa sila sa mata ng batas. Oo, kasal tayo. Pero wala tayong nararamdaman sa isa't isa, Matthew. Kung ipapakilala mo ko sa lolo mo, siguradong kailangan nating magpanggap na in love sa isa't isa. Paliwanag niya sa lalaki. Well, you're right about that. Sang-ayon sa kanya ni Matthew. Sa halip na magsalita ay kinagat ni Serena ang ibabang labi. Hindi niya inaasahan ang pabor na hinihingi ni Matthew. Kung inaalala mo na baka kumalat ng tungkol sa pagiging mag-asawa natin, huwag kang mag-alala, Serena. Walang ibang kasama si Lolo sa bahay namin sa Tagaytay kundi si Tita Lydia. Ilang kasambahay lang at ang personal nurse niya. At mapagkakatiwalaan silang lahat. Hindi makakalabas sa kanila na pinakasalan ko ang international model na si Serena Buenavista. Wika ni Matthew sa kanya. Tumikim si Serena bago sinalubong ang tingin ni Matthew. Hindi yun ang inaalala ko, Matthew. Nag-aalala ako na baka mahalata ng lolo mo na hindi naman natin mahal ang isa't isa. Hindi ko alam kung marunong akong umakting. Leave it to me, Serena. Ako ang bahala. I will make sure my grandfather will believe that our relationship is real. All you have to do is say yes to me. Sagot ni Matthew sa kanya bago nakikiusap ng ngumiti. I really need your help. Gusto ko mapasaya si Lolo sa mga huling sandali ng buhay niya. At ikaw lang ang makakatulong sa akin na mangyari yun. Pagpapatuloy ng lalaki. Tila may pumiga sa puso ni Serena habang nakatingin sa nakikiusap na mga mata ni Matthew. Okay, sagot ni Serena. Sa huli ay namalayan na lamang niya ang sarili na tumatango sa kaharap. Ngumiti si Matthew sa kanya. Thank you, Serena. Wika ng lalaki kasabay ng paghawak nito sa kamay niya. Natigilan ng dalaga sa ginawa ni Matthew. Kasabay niyon ay naramdaman ng babae ang pagbilis ng tibok ng puso niya. You're welcome, Matthew. Hindi naman ako ganoon kawalang puso para tanggihan ka. Mabuti na lang din at nasa bakasyon ako sa trabaho ngayon. Maraan ang ngiting sagot ni Serena sa kaharap. Pagkatapos ng pagpayag niya kay Matthew ay nag-usap sila tungkol sa abuelo nito. Nalaman ni Serena na ang abuelo nito ang nagpalaki sa lalaki dahil sa maagang pagkamatay ng mga magulang nito. Ang matanda rin ang nagturo kay Matthew upang maging isang magaling na negosyante. Napag-usapan nila na isasama siya nito sa Tagaytay sa darating ng weekend. Bago sila lumabas ng coffee shop ay kinuha ng binata ang number niya. Nang magpaalam sila ng lalaki sa isa't isa ay nakatanggap si Serena ng text mula sa ina. Ayon dito ay nauna na itong umalis kasama ang ama
at pinapasunod na lang siya sa restaurant kung saan naroon ang mga ito. Saan ka nang galing, Serena? Tanong kay Serena ng ina pagdating niya sa private room ng restaurant kung saan naroon ang magulang at kapatid na si Benson. Nagkape kami ng kaibigan ko, ma. Sagot ni Serena sa ina. Inimbitahan niya rin ako sa bahay nila sa Tagaytay this coming weekend. Pagpapatuloy niya. This weekend? Birthday ng Tito Benjamin mo sa Sabado, Serena. Wika kay Serena ng amang si Benedict. Natigilan si Serena sa sinabi ng ama. Noon lang niya naalala ang tungkol sa birthday party ng kanyang Tito Benjamin na gaganapin sa darating na Sabado. Sorry, Dad. Naka-oo na ako sa kaibigan ko. It's okay, Iha. Maiintindihan naman ng Tito Benjamin mo kung hindi ka makakadalo sa party niya. Nakangiting wika naman sa kanya ng ina. Ngumiti rin si Serena sa ina. Nang mga sandaling yun ay pinagpapasalamat niya na hindi mausisa ang mga magulang dahil ayaw niyang paulit-ulit na magsinungaling sa mga ito. Ilang sandali pa ay dumating ang bunsong kapatid na si Silver na nanggaling pa sa band practice kasama ang mga kabanda nito. Pagkatapos ng kanilang family dinner ay sumama si Serena sa mga magulang pauwi, habang ang dalawang kapatid ay dumiretso sa kanya-kanyang condo unit ng mga ito. Sa kanilang tatlong magkakapatid, ay tanging si Serena ang walang sariling condo unit dahil madalas naman siyang wala sa Pilipinas dahil sa trabaho niya. Kinabukasan ng tanghali ay nakatanggap si Serena ng tawag mula kay Matthew. Serena. Bati kay Serena ng lalaki mula sa kabilang linya. Hindi maintindihan ni Serena kung bakit bigla na lang bumilis ang tibok ng puso niya nang marinig ang malalim na boses ni Matthew sa kabilang linya. Matthew, bakit napatawag ka? Gusto ko sanang itanong kung available ka ngayong araw. Yeah, I'm available today. Nandito lang ako sa bahay maghapon. Bakit? Pwede ba kitang yayaing lumabas ngayon? Tanong ni Matthew sa kanya. Bukod sa kailangan natin pag-usapan ng mga sasabihin natin kay Lolo, kailangan din nating bumili ng singsing. Hindi maniniwala si Lolo na mag-asawa tayo kung wala siyang makikitang singsing na suot mo. Pagpapatuloy ng lalaki. Okay. Mabilis na pagpayag ni Serena sa lalaki. Sa kabila ng pag-i-insist ni Matthew na susunduin siya, ay napapayag niya ang lalaki na magkita na lang sila sa mall. Pagkatapos nilang mag-usap ni Matthew sa cellphone ay mabilis na nag-ayos si Serena. Hindi niya maintindihan ang kakaibang excitement na nararamdaman sa ideyang magkikita sila ni Matthew sa araw na yon. Pagdating ni Serena sa coffee shop ng high-end mall kung saan naghihintay si Matthew, ay agad niyang natanaw ang lalaki. As usual, agaw pansin ang kagwapuhan nito sa suot na Amerikana. Thank you for coming, Serena. Wika ni Matthew kay Serena nang lapitan niya ang lalaki. Isang ngiti ang ibinigay ni Serena kay Matthew. Sabi ko naman sa'yo wala akong gagawin ngayon. Sagot niya sa lalaki. Ikaw, wala ka bang trabaho ngayon? Tanong niya rito. I'm already done with all my meetings for today, so I'm free to leave the office. Nakangiting sagot ni Matthew bago nito inilahad ang isang kamay sa kanya. Let's go. Ani Matthew sa babae. Kailangan nating mag-holding hands? Nakangusong tanong ni Serena kay Matthew. Hindi natin mapapaniwala si Lolo na totoong relasyon natin kung hindi natin nahawakan ng isa't isa, Serena. Kaya kailangan nating mag-practice ngayon. Bahagyang nakangusong sagot ni Matthew kay Serena. Kapag may nakasalubong tayong kakilala mo, just tell them na boyfriend mo ko. Pagpapatuloy ni Matthew nang ngumiti pa sa kanya. Nag-init ang mga pisngi ni Serena sa huling sinabi ng lalaki, subalit hindi niya yun pinahalata rito. Fine. Kunway kaswal na sagot ni Serena bago inilagay ang kamay sa palad ni Matthew. Muli niyang naramdaman ang pagbabago ng tibok ng puso niya nang pagsalikupin ni Matthew ang mga kamay nila at maramdaman niya ang mainit na balat ni Matthew sa kanya. Kumakaakto ka naman, Serena. Parang wala pang nangyari sa inyo ni Matthew. Kastigo ni Serena sa sarili. Tumikim si Serena at nagpatianod kay Matthew. Dinala siya ng lalaki sa isang sikat na jewelry store sa loob ng naturang mall. We're looking for engagement and wedding rings. Wika ni Matthew sa staff na sumalubong sa kanila. Bibili rin tayo ng engagement ring? Mahinang tanong ni Serena kay Matthew. Bumaling sa kanya si Matthew. Oo, ayokong sabihin ni Lolo na wala akong kwentang asawa dahil hindi man lang kita binigyan ng engagement ring. Nakaangat ang sulok ng mga labing sagot nito sa kanya. Iginiya siya ni Matthew sa hilera ng mga singsing na nakadisplay sa naturang shop. Pumili ka ng gusto mo, Serena.
Maso yung wika ni Matthew sa kanya. Iginala ni Serena ang tingin sa mga nakadisplay na engagement ring. Subalit agad rin niyang ibinalik ang tingin kay Matthew. Yung pinakamura na lang ang bilhin mo, Matthew. Sayang naman kung bibili ka ng mahal, maghihiwalay din naman tayo. Pabiro ang tonong wika niya rito. Nakangiting umiling si Matthew sa kanya bago nito bahagyang inangat ang kamay niyang hawak nito. You deserve the best engagement ring, Serena. Wika ni Matthew kasabay ng marahan itong paghaplo sa likod ng mga daliri niya. Muntik nang mahigit ni Serena ang hininga sa sinabi at ginawa ni Matthew. Ang galante mo naman pala, Mr. Samaniego. Pabirong sagot ni Serena sa lalaki nang makabawi. Sa huli ay hinayaan ni Serena na si Matthew ang pumili ng engagement ring na ibibigay nito sa kanya. At pinili ng lalaki ang isang red diamond ring na isa sa pinakamahal na singsing sa naturang shop. I chose this because the red stone reminds me of your red lipstick the first time we met. Wika sa kanya ni Matthew habang nakatingin sa kanya. Muli nitong inangat ang kamay ni Serena para isuot sa kanya ang engagement ring. Nag-init ang mga pisngi ni Serena kasabay ng pagwawala ng puso. Hindi nakatulong sa pagbablush niya ang nanunuksang ngiti na ipinupukol sa kanila ng mga staff ng naturang jewelry shop. Ang sweet naman ni Sir, sana makahanap rin ako ng kagaya mo. Malaki ang ngiting wika ng babaeng staff kay Matthew nang ibinigay nito sa lalaki ang wedding ring na napili nila. Thank you, miss. Pero nag-iisa lang ako at para lang ako sa asawa ko. Nangingiting sagot ni Matthew sa babaeng staff bago ito bumaling kay Serena. Ang galing mo magpakilig, alam mo ba yun? Nakangiting wika ni Serena sa lalaki. Bahagyang natawa si Matthew sa sinabi niya. Talaga? Ibig sabihin ba niyan, kinikilig ka sa akin? Hindi ba obvious? Kung hindi ko alam na acting lang yung ginagawa mo, baka nahulog na ako sa'yo. Pabirong sagot ni Serena sa lalaki bago bumaling sa singsing na nasa daliri niya. But seriously, huwag ka mag-alala dahil kapag naghiwalay tayo, isusoli ko rin naman sa'yo to. Anya sa asawa. Sinong may sabing gusto ko na isoli mo yan? This is your Serena. Binili ko yan para sa'yo kaya sa'yo yan. Masuyong wika ni Matthew sa kanya. Seryoso ka ba, Matthew? Nabiglang tanong ni Serena sa lalaki. I'm serious, Serena. Consider it as my gift to you sa pagpayag mo sa pabor na hinihingi ko. Marahan ang ngiting sagot ni Matthew sa babae. Wow, thank you, Matthew. Hindi pa rin makapaniwala ang sagot ni Serena sa lalaki. Masuyong umiti sa kanya si Matthew bago nito muling hinawakan ang kamay niya para igiya siya palabas ng shop. Dumiretso sila sa isang restaurant para kumain. Sigurado kang salad lang ang order mo? Tanong kay Serena ni Matthew pagdating ng order nila. Ibinaba ni Serena ang tingin sa order niyang garden salad bago inilipat ang mga mata sa ribeye steak na nasa harap ni Matthew. Hindi ako kumakain ng heavy meal kapag dinner, Matthew. Dahil ba yun sa trabaho mo? Bahagyang nakaangat ang makapal na kilay na tanong ni Matthew. Ngumiti si Serena sa lalaki. Yup, I have to maintain my figure or else mawawalan ako ng trabaho. Hindi ko naman siguro tataba kung kakain ka ng normal na pagkain ngayong gabi. Normal na pagkain naman tong in-order ko Nakangusong sagot ni Serena sa lalaki. Normal ba yung order mo na damo? Ani Matthew na muling sinulyapan ng pagkain ni Serena. Ipagkain niya ng kambing, Serena. Garden salad to, Matthew, hindi damo. At hindi ako kambing, okay? Nakangusong sagot ni Serena sa lalaki bago sumubo ng pagkain. Well, masyado kang maganda at sexy para maging kambing, Serena. Kaya hindi dapat puro damo ang kinakain mo. Sagot sa kanya ni Matthew bago siya pasadahan ng tingin. Nag-init ang mga pisngin ni Serena sa sinabi nito. Bolero ka, Matthew, ha? Napapailing na wika niya sa lalaki para itago ang pagbablush. Ako, bolero? I'm just telling the truth, Serena. Nakita ko ng katawan mo kaya alam ko kung anong sinasabi mo. Bahagyang nakaangat ang sulok ng mga labing wika ni Matthew sa kanya. Sa pagkakataong yon ay lalong namula ang mukha ni Serena. Pwedeng huwag nating pag-usapan ng nangyari ng gabing yon, Matthew. Bakit? Naiilang ka ba? Tila nagpipigil ang ngiting tanong ni Matthew sa kanya. Well, hindi ba obvious? Sagot ni Serena sa lalaki bago pa birong umirap dito. Alright, let's not talk about it. I'm sorry for making you uncomfortable, Serena. Wika ni Matthew bago ito marahang umiti sa kanya. Gumanti siya ng ngiti kay Matthew.
Kahit na binibiro siya ng lalaki ay hindi maitanggi ni Serena ang pagiging gentleman ng lalaking kaharap. Hindi nga ba't ganoon na lang ang pag-iingat sa kanya ni Matthew noong gabing kuhanin nito ang pagkababae niya? Ayaw mong bagitin ni Matthew yung nangyari sa inyong dalawa, pero ikaw naman tong nagpapaalala sa sarili mo, Serena. Kastigo ni Serena sa sarili. But seriously, hindi ka naman siguro tataba kung kakain ka ng steak ngayong gabi. Wika ni Matthew kay Serena habang hinihiwa ng lalaki ang steak na nasa plato nito. Bakit ba mapilit ka na kumain ako ng karne? Bahagyang natawang tanong ni Serena. Feeling ko kasi hindi ka mabubusog yun sa pagkain mo. Tinusok nito ang isang peraso ng karne na hiniwa nito bago isinubo. Wala sa sariling napatingin si Serena sa kaharap, lalo na sa mapulang mga labi ni Matthew. Hindi maintindihan ni Serena kung bakit ng mga sandaling yon ay bigla siyang natakam sa steak na kinakain ng lalaki. Tila napansin niyo ni Matthew dahil muli itong humiwa ng steak. Sa pagkakataong yon, sa halip na isubo, ay iniumang iyon ni Matthew sa tapat ng bibig niya. Come on, Serena, masarap to. Nakangiting sambit ng asawa sa kanya. Fine, fine. Sa huli ay wika ni Serena bago binuksan ang bibig para isubo ang nakaumang na pagkain sa kanya. Masarap, di ba? Nakangiting tanong ni Matthew sa kanya habang pinapanood siyang nguyain ang pagkain sa bibig. Bahagyang nakangusong tumango si Serena. Lumawak ang ngiti ni Matthew bago nito kinuha ang tissue at idinampi sa gilid ng labi ni Serena. Muling nag-init ang mga pisngi ni Serena sa ginawang yun ni Matthew. Gusto mo pa? Nakangiting tanong ni Matthew sa kanya. Tumikim si Serena at umiling sa lalaki. Okay na ako, Matthew. Salamat. Anya sa lalaki bago inabot ang wine glass niya. Sigurado ka? O baka nahihiya ka lang? Namumula ka, Serena. Bahagyang nakaangat ang kilay na tanong sa kanya ni Matthew, pero napapangiti. Sa halip na sagutin ang lalaki ay ibinaba niya ang hawak na wine glass bago sinalubong ang tingin ng kaharap. Pwedeng huwag kang masyadong sweet sa akin, Matthew. Bakit? Huwag mo sabihin na i-inlove ka na sa akin. Tila pabirong tanong ni Matthew sa kanya. Napaawang ang mga labi ni Serena sa narinig. Hindi biro lang yung sinabi ko kanina. Mabilis na sagot niya kay Matthew. Kahit na may nangyari na sa atin, hindi ako basta-basta mai-inlove sa'yo, Matthew. Bahagyang nag-angat ng kilay si Matthew bago itong ngumiti sa kanya. Kung ganun, wala kang dapat ipag-alala, Serena. Pero kung sakaling ma-inlove ka sa akin, wala namang problema dahil kasal naman tayo, hindi ba? At pananagutan ko nararamdaman mo sa akin. Anito bago pabirong kumindat sa kanya. Kung makapagsalita ka naman na pananagutan mo yung feelings ko, parang mahal mo ko. Uma-acting ka lang naman dyan. Nakangusong sagot niya sa lalaki. Pilit binabaliwala ang malakas na kabog ng dibdib. Well, hindi naman malayo na mahulog at ma-inlove ako sa'yo, Serena. Sagot sa kanya ni Matthew na lalo pang nagpabilis sa tibok ng puso ng babae. Ewan ko sa'yo. Kumain na lang tayo, Matthew. Wika ni Serena sa lalaki bago ibinalik ang atensyon sa pagkain. Sigurado kang ayaw mo ng steak? Pangungulit na tanong kay Serena ni Matthew. Nakasimangot na umiling siya kay Matthew. Wag mo na akong itempt, Matthew. Alright, enjoyin mo yung damo mo. Bahagyang natatawang sagot nito sa kanya. Natawa na lang din si Serena bago niya ito pabirong inirapan at ipinagpatuloy ang pagkain. Pagkatapos nilang maghapunan ay nag-insist si Matthew na ihatid siya sa mansyon ng mga magulang. Sa pagkakataong yon ay hindi na tumanggi si Serena. See you on Saturday, Serena. Wika sa kanya ni Matthew paghinto ng sasakyan nito sa tapat ng bahay ng mga magulang. And thank you for today. Salamat din, Matthew. See you on next 2 days. Inalis niya ang suot na seatbelt bago bumaba sa sasakyan nito. Hinintay ni Serena na makaalis si Matthew bago siya pumasok sa gate ng bahay nila. Naabutan ni Serena ang ina na umiinom ng paborito nitong tsaa sa may sala kasama ang kanyang ama. Serena, you're here, iha. Nag-dinner ka na ba? Tanong kay Serena ng inang si Sabrina. Yes, ma. Kumain na po ako sa labas. Akma niyang lalapitan ng mga magulang nang maalala na hanggang ngayon ay suot pa rin niya ang singsing na ibinigay sa kanya ni Matthew. Mabilis na itinago ni Serena ang kaliwang kamay sa likod. Serena, are you okay, iha? Bakit parang itinatago mo yung isang kamay mo? Nagtatakang tanong sa kanya ng ina. Wala ma.
Mabilis na sagot ni Serena sa ina bago ngumiti. Magbibihis na muna ako sa taas. Anya bago nilagpasan ng mga ito. Pagdating ni Serena sa kanyang kwarto ay itinaas niya ang kaliwang kamay at pinagmasdan ang engagement ring at wedding ring na nasa daliri niya. Hindi maitanggi ni Serena na magaling pumili ng alahas si Matthew dahil bagay sa kanya ang singsing. Lalo na ang diamond ring na suot niya. Maingat na hinubad ni Serena ang mga iyon at inilagay sa drawer niya. Nang gabing yun, nakatulog siya na may kontentong ngiti sa mga labi habang binabalikan ng araw kasama si Matthew. 2 araw pa ang lumipas ay dumating ang araw ng Sabado. Ayon sa text message na natanggap ni Serena mula kay Matthew, hapon sila aalis pa Tagaytay dahil nagkaroon ito ng emergency meeting sa ilang foreign investors ng kumpanya nito. Nang hapong yun, pagkatapos mag-ayos ni Serena, ay muli siyang nakatanggap ng text galing kay Matthew na paalis na ito mula sa meeting nito. Hi Serena. Bati sa kanya ni Matthew nang sunduin siya ng lalaki. Sorry, medyo natagalan ako. Nagbihis pa ako bago dumiretso dito. Anito sa kanya. Hindi tulad ng long sleeve shirt at slacks na madalas nitong suot, sa pagkakataong yun ay nakasimpleng polo shirt at pantalong maong si Matthew. Sa kabila ng simpleng ayos ni Matthew ay hindi nabawasan ng kagwapuhang taglay nito. Sa katunayan, hindi maintindihan ni Serena kung bakit habang tumatagal ay tila lalong gumagwapo si Matthew sa paningin niya. Okay lang Matthew, sagot ni Serena sa lalaki. Kinuha ni Matthew ang maletang dala niya at ipinasok sa trunk ng sasakyan bago siya pinagbuksan ng pinto. Excited si Lolo na makilala ka. Wika kay Serena ni Matthew habang nasa biyahe sila. Sabi ni Tita Lydia, nagpaluto si Lolo ng maraming pagkain para sa pagdating mo. Ani pa nito na ikinaawang ng labi niya. Hindi mo ba nabanggit sa kanila na model ako at hindi ako kumakain ng marami? Nag-aalala ang tanong ni Serena kay Matthew. Nabanggit ko, Serena, pero hindi ko napigil si Lolo. Don't worry, ako ang bahala magpaliwanag sa kanya mamaya at lahat ng ipapakain niya sa iyo ako ang sasalo. Baling sa kanya ni Matthew. Fine, sinabi mo yan ah. Nakangusong sagot ni Serena sa asawa. Palubog na ang araw nang makarating sila ni Matthew sa Tagaytay. Ready ka na, Serena? Tanong sa kanya ni Matthew bago sila bumaba ng sasakyan nito. Sa halip na sumagot ay humugod si Serena ng malalim na hininga bago alisin ang namumuong kaba sa dibdib. Ngumiti sa kanya si Matthew kasabay ng paghawak nito sa kamay niya. Don't worry, ako ang bahala sa'yo. Basta kapag kakausapin mo ako, lagi kang tumingin sa mga mata ko, okay? Marahang wika nito habang diretsyong nakatingin sa kanya. Kagat ang labing tumango si Serena sa lalaki. Okay, pagsang-ayon niya kay Matthew. Pagbaba ni Serena ng sasakyan ay muling hinawakan ni Matthew ang isang kamay niya. Sinalubong sila ng isang may edad na babae na ipinakilala ni Matthew bilang Tita Lydia nito na kapatid ng yumaong ama nito. Malugod siyang binati ng ginang bago sila iginiya papasok sa loob ng bahay. Pagdating sa sala ng bahay, ay agad na tanaw ni Serena ang isang matandang lalaki sa wheelchair. Sa likod nito ay isang unipormadong nurse. Sa kabila ng edad at nangangayayat na katawan, ay napansin niya ang pagkakahawig nito kay Matthew. Lolo, this is my wife, Serena. Wika ni Matthew sa matanda matapos silang salubungin nito. Bumaling ang matanda kay Serena at marahang umiti. Ikanalulugod kitang makilala, iha. Ngayon ay hindi na ako nagtataka kung bakit pinakasalang kaagad ng aking apo. Napakaganda mo pala talaga. Wika nito sa kanya. Ikinagagala ko rin po kayong makilala, Mr. Samaniego. Nagiliw na bati ni Serena sa matanda. Madalas po kayong maikwento sa akin ni Matthew. Mr. Samaniego? Please call me Lolo Manolo, iha. Wika nito sa kanya. Kung yan po ang gusto nyo, Lolo Manolo. Nakangiting wika ni Serena sa matanda. Bueno, Matthew, iho. Dalhin mo muna sa kwarto mo ang asawa mo para makapaghanda kayo bago ang hapunan. Baling ni Lolo Manolo kay Matthew. Natigilan si Serena sa narinig. Kung ganoon ay sa isang kwarto lang sila matutulog ni Matthew? Hindi ba't mag-asawa kayo, Serena? Malamang ay sa iisang kwarto lang kayong dalawa ni Matthew matutulog. Sagot kay Serena ng isip niya. Come on, Serena. Masuyong wika ni Matthew sa kanya. Iginiya siya ng lalaki sa ikalawang palapag ng bahay kung saan naroon ang mga silid. This is my room.
Wika kay Serena ni Matthew pagpasok nila sa isang silid. Malawak yun at may isang queen-sized bed. Meron din yung veranda kung saan tanaw ang Taal Lake. Sa isang kama lang tayo matutulog? Baling ni Serena kay Matthew matapos niyang pasadahan ang tingin ng silid. Hindi na pwede na maghiwalay tayo ng kwarto dahil mag-asawa tayo, Serena. Siguradong magtataka si Lolo kapag ginawa natin yun. Sagot ni Matthew sa kanya. Don't worry, malawak naman ang kama. And you're safe with me, Serena. I won't take advantage of you. Pagpapatuloy nito. Walang mangyayari, unless gusto mo. Dugtong pa nito sa pabilong boses na nagpaawang sa mga labi ni Serena. Tumigil ka dyan, Matthew. That was only a one-time thing. Giit ni Serena sa lalaki. Bakit? Di ka ba nag-enjoy sa nangyari sa atin noon? Tanong ni Matthew sa kanya habang pabilong inaangat baba ang kilay. Nag-enjoy? Mahinang sagot ni Serena kasabay ng pag-iinit ng mga pisngi. Nag-enjoy ka naman pala. E di pwede nating ulitin kung gusto mo. Total, mag-asawa pa naman tayo. Don't worry, soundproof naman tong kwarto ko kaya hindi tayo maririnig ni Lolo. Nakangising wika ni Matthew sa pilyong boses. Napalunok si Serena bago niya inirapan ng asawa. Ewan ko sa'yo, Matthew. Ayokong gumawa ng kababalaghan dito sa rest house ng lolo mo, no? Sikmat niya sa lalaki. Oh, so kung hindi pala natin kasama dito sa bahay si Lolo, pwede tayong gumawa ng kababalaghan? Nakangising tanong sa kanya ni Matthew. Tumigil ka, Matthew, ha? Muling sikmat niya sa lalaki kasabay ng lalong pamumula ng muka. Ang cute mo naman pala talaga kapag namumula ka, Serena. You should have seen your face in the mirror. Para ng kamatis ang pisngi mo. Natatawang wika ni Matthew bago marahang pinindot ng hintituro nito ang pisngi niya. Tigilan mo ako. Bumaba na tayo at naghihintay na sila sa atin. Nakasimangot na wika ni Serena sa lalaki bago hinawakan ng braso nito. Alright, sweetheart. Masuyo yung sagot sa kanya ni Matthew. Bakas pa rin ang tuwa sa muka. Kinuha nito ang kamay niya at pinagsalikop sa kamay nito. Bumilis ang tibok ng puso ni Serena. Hindi niya alam kung dahil yun sa paghawak sa kanya ni Matthew o dahil sa endearment na ginamit nito sa kanya. Sweetheart? Gagad ni Serena sa lalaki. Mag-asawa tayo, di ba? Kailangan meron tayong endearment sa harap ni Lolo para mas effective. Nakangiting sagot ni Matthew sa kanya. Ayaw mo ba ng sweetheart? Anong gusto mo? Baby? Wife? Mahal? Tanong pa nitong napapangiti. Okay na yung sweetheart. Nakangusong sagot ni Serena sa asawa bago sila tuluyang lumabas ng silid. Pagbaba nila ni Matthew mula sa ikalawang palapag, ay naabutan nilang nakahanda na ang dining area. At tulad ng sinabi ni Matthew habang nasa biyahe sila, puno ng pagkain ng mesa. Matthew, bakit puro gulay ang inilalagay mo sa plato ni Serena? Komento ni Lolo Manolo sa apo nito habang nakatingin sa kanilang mag-asawa. Vegetarian ka ba, Iha? Hindi nabanggit ni Matthew nung nagtanong ako sa kanya. Tanong naman ng tiyahin ni Matthew sa kanya. Hindi naman po. Sagot ni Serena sa dalawang matandang kasama sa hapag. Lolo, hindi po kasi kumakain si Serena ng karne sa gabi. Sagot ni Matthew sa abuelo nito. Okay lang naman kung kumain ako ngayon. Sayang naman tong pinaghanda ni Lolo Manolo kung hindi ko titikman. Mukhang masasarap pa naman. Baling ni Serena kay Matthew kasabay ng paghawak sa braso ng asawa. Gusto kong tikman yung beef broccoli. Wika niya sa lalaki. Are you sure, Serena? Tanong sa kanya ni Matthew. Oo naman. Ikaw tong nagsasabi sa akin na bawasan ko ang pagkain ng damo, di ba? Nakaangat ng kilay at nangingiting sagot niya sa katabi. Bahagyang natawa si Matthew bago siya nito ipinaglagay ng ulam na sinabi niya. Paano kayo nagkakilala ng apo ko, Serena? Tanong ni Lolo Manolo kay Serena sa gitna ng pagkain. Sa isang bar sa Las Vegas po kami nagkakilala ni Matthew. Napag-usapan na nila ni Matthew ang mga sasabihin sa abuelo nito. It was love at first sight for me, Lolo. Wika naman ni Matthew sa abuelo nito. The very first time I laid my eyes on Serena, I already fell in love with her. Kaya naman, hindi ako pumayag na matapos ng gabing yun na hindi ko siya pinapakasalan. Wika ni Matthew sa masuyong boses, bago nito hinawakan ng isang kamay ni Serena. Kahit na alam ni Serena na imbento lang ni Matthew ang mga sinabi nito sa matanda, ay hindi napigilan ni Serena na hindi maapektuhan sa narinig.
Kasabay ng pag-iinit ng muka ay naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng puso. Hiniling ni Serena na hindi yun mahalata ni Matthew. How about you, Serena? Mabuti't pumayag ka magpakasal dito kay Matthew. Nangingiting tanong kay Serena ng tiyahin ng lalaki. Sumulyap si Serena kay Matthew bago ibinalik ang tingin sa ginang. Ginayo mo po yata ako ni Matthew, tita, kaya napapayag niya ako agad. Pabirong sagot ni Serena rito. Come on, just admit it, sweetheart. Tulad ko, tinamaan ka rin agad sa akin. Depensa ni Matthew sa kanya. Bumaling si Serena sa asawa at sumalubong sa kanya ang pilyong ngiti nito. Pabirong inirapan niya si Matthew bago ibinalik ang mga mata sa mga kasama nila. Masyado pong charming tong si Matthew kaya tulad ng sinabi niya, tinamaan agad ako sa kanya. Wika ni Serena sa dalawang matanda. Kailan nyo naman balak magpakasal dito sa Pilipinas? Tanong sa kanila ni Lolo Manolo. I know your father, Serena, iha. Sigurado akong hindi papayag si Benedict Buenavista na hindi ikasal sa simbahan ng anak niya. Wika pa ng matanda. Actually, hindi pa po alam ng pamilya ko na kasal ako kay Matthew. Sagot ni Serena sa matanda. Ang totoo niyan, bawal pa talaga akong mag-asawa dahil sa kontrata ko sa agency. Kaya walang ibang nakakaalam na kasal na ako kay Matthew. Maliban sa inyo ni tita at isa kong kaibigan. Anya pa sa mga ito. That's true, Lolo. Sang-ayon ni Matthew sa sinabi ni Serena. Bumaling ang matanda kay Matthew. I'm sure you can do something about that, Apo. You're one of the young billionaires in the country. Bakit hindi mo bilhin ng kontrata ng asawa mo sa agency niya? Ano pang silbi ng pera natin kung hindi mo gagamitin? Wika nito sa apo. Even if I have the means, I can't do that, Lolo. Alam ko kung gaano kamahal ni Serena ang trabaho niya bilang modelo at hindi ko puputulin ang bagay na yun dahil lang naging mag-asawa kami. Ayos lang sa akin na manatiling lihim ang kasal namin hanggang sa matapos ang kontrata niya. Pahayag ni Matthew sa matanda. Bumaling si Serena sa asawa. Nagsalubong ang mga mata nila. Ngumiti sa kanya si Matthew bago nito hinawakan ng isang kamay niya at dinala sa mga labi nito. Ramdam ni Serena ang mabilis na tibok ng puso. Sa kabila ng nararamdaman ay nagawa niyang ngumiti sa lalaki bago bumaling sa abuelo nito. I guess, ganyan po talaga ako kamahal ng apo niyo, Lolo Manolo. Pabirong wika ni Serena sa matanda. Kitang-kita rin ang pagmamahal mo kay Matthew, iha. Dahil pumayag ka magpakasal sa kanya kahit na alam mong bawal ka pang magpakasal at pwede kang makasuhan ng agency mo. Nakangiting wika sa kanya ng tiyahin ni Matthew. Sa sinabing yun ng ginang ay hindi agad nakapagsalita si Serena. Ganyan namin kamahal ni Serena ang isa't isa. Di ba, sweetheart? Masuyong wika ni Matthew kay Serena na ikinainit ng pisngi ng babae. Pagkatapos ng hapunan ay nagpaalam na sa kanila si Lolo Manolo dahil kailangan na nitong magpahinga. Silang dalawa naman ni Matthew ay nagtsaa pa kasama ang tiyahin nito bago sila nagpaalam mag-asawa para umakyat sa silid nila. Dumiretso si Matthew sa banyo para mag-shower. Inabala naman ni Serena ang sarili sa pag-aayos ng luggage na dala. Nagtatanggal si Serena ng suot na alahas nang lumabas sa banyo si Matthew. Natigilan siya nang makitang tanging puting tuwalya lang ang saplot sa katawan ng lalaki. Lantad ang matipunong katawan nito at bahagya pang tumutulo ang basang buhok. Bigla ay bumalik sa isip ni Serena ang pakiramdam ng malapad na dibdib ni Matthew sa palad niya. Bakit hindi ka sa banyo nagbihis, Matthew? Wala sa sariling tanong ni Serena sa lalaki. Napakurap siya bago napalunok. What? Nahihiya ka, Serena? Para namang hindi mo pa nakita at nahawakan tong katawan ko. Pinyong sagot ni Matthew sa kanya. Matthew? Namumulang sagot ni Serena sa lalaki bago ito matalim na tiningnan. Tila naaaliw na natawa si Matthew bago nito kinuha ang pares ng damit sa ibabaw ng kama. Sorry, nakalimutan kong dalhin sa banyo ang damit ko. Pero ito po, babalik na ako sa loob. Grabe, ang under ko naman sa'yo, sweetheart. Pabirong wika ni Matthew sa kanya bago ito muling pumasok sa banyo. Paglabas ni Matthew ay si Serena naman ang pumasok sa banyo. Paglabas niya roon ay naabutan niya si Matthew na nakaupo sa kanang bahagi ng kama habang hawak ang isang iPad. Anong binabasa mo? Tanong ni Serena sa lalaki habang nagsusuklay ng buhok. Naupo siya sa kabilang bahagi ng kama. Yung monthly report na ipinasa sa akin ng sekretary ko. Sagot ni Matthew sa kanya. Ibinaba nito ang iPad at ibinaling ang buong atensyon sa kanya.
You look prettier with your hair down, Serena. Anang lalaki habang diretsyong nakatingin sa kanya. Nag-init ang mga pisngi ni Serena sa sinabi ng lalaki. Ewan ko sa'yo, Matthew. Sagot niya bago ibinaba ang suklay sa nightstand. Anyway, matutulog na ako. Ikaw ba? Mauna ka na, Serena. Tatapusin ko lang to. Tumango si Serena bago maingat na humiga sa kanang bahagi ng kama patalikod kay Matthew. Good night, sweetheart. Masuyong wika ni Matthew sa kanya. Tumikhim si Serena para kalmahin ang nagwawalang dibdib. Good night, Matthew. Tipid na sagot niya sa lalaki bago ipinikit ang mata. Kinabukasan, nabigla si Serena nang magising siya at bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ni Matthew. Good morning, Serena. Bati ni Matthew sa bahagyang paos na boses. Napakurap si Serena nang mapagtantong nakadantay ang isang binti niya kay Matthew at nakayakap siya sa katawan nito. Bakit nakayakap ako sa'yo? Wala sa sariling tanong ni Serena sa lalaki bago inalis ang braso sa katawan nito. Hindi ko alam. Nagising na lang ako na nakayakap ka na sa akin, sweetheart. Nakaangat ang sulok ng labing sagot sa kanya ni Matthew. Sorry. Nagiinit ang magkabilang pisnging sagot ni Serena sa lalaki bago lumayo rito. It's fine, sweetheart. Wala kang dapat ikahiya. Mag-asawa naman tayo, di ba? At hindi naman ito ang unang beses na hinawakan mo ang katawan ko. Pilyong sagot ni Matthew sa kanya na lalong ikinapula ng mukha niya. Stop teasing me. Nakangusong kastigo ni Serena sa lalaki bago matalim na tumingin dito. Don't worry, Serena. Nag-enjoy naman ako sa pagyakap mo sa akin kaya all is good. Sagot ni Matthew bago bumangon mula sa kama. Sinundan ni Serena ng tingin si Matthew na pumasok sa banyo. Nang maiwang mag-isa sa kama ay mahinang tinapik ni Serena ang pisngi. I can't believe niyakap ko siya habang natutulog ako. Wika ni Serena sa sarili. Pero bakit ang gwapo niya pa rin kahit bagong gising? Masyadong bias sa kanya si Lord. Anya pa sa sarili. Ilang sandali pa ay bumaba sila ni Matthew para saluhan sa almusal ang abuelo at yahin nito. The weather is nice today. Ipasyal mo si Serena dito sa Tagaytay bago kayo bumalik na Maynila, Matthew. Wika ni Lolo Manolo sa apo nito. It's fine, Lolo Manolo. Nandito po kami ni Matthew para sa inyo. Wika ni Serena sa matanda. Nonsense, iha. Hayaan niyo na ako rito sa bahay. Sulitin mo ang panahong nandito ko sa Pilipinas. Wika ng matanda sa kanya. Tulad ng suwestyon ng matanda, pagkatapos nilang mag-almusal ay lumabas sila ni Matthew. Dinala siya ng lalaki sa isang sikat na pasyalan. Come on, Serena. Let's take a picture. Wika ni Matthew habang pinagmamasdan ang Taal Lake mula sa pwesto nila. Hawak ang cellphone ay umakbay kay Serena ang lalaki. Kasabay ng pagpindot nito sa hawak na cellphone ay ang pagdampi ng labi nito sa kanya. Pakiwari ni Serena ay pansamantalang huminto ang tibok ng puso niya sa ginawang yun ni Matthew. Bakit mo ko hinalikan? Baling ni Serena kay Matthew. Well, ipapakita ko tong picture kay Lolo kaya dapat sweet tayong dalawa, di ba? Tumikim si Serena habang pinagmamasdan ang larawan mula sa screen ng cellphone ni Matthew. I looked awkward here. Ulitin natin. Sagot niya sa asawa. Talaga? So, okay lang sa'yo na halikan ulit kita? Tanong ni Matthew sa kanya. Bahagya itong nakanguso at tila pinipigilang mangiti. Sa pisngi lang naman eh. Kanway baliwalang sagot ni Serena sa lalaki na animoy hindi nagwawala ang dibdib niya. Muli silang nag-selfie ni Matthew. Sa pagkakataong iyon ay nakangiti na si Serena sa naturang larawan nang halikan siya ng asawa sa pisngi. Pagkatapos nilang maglibot sa naturang park ay dinala siya ni Matthew sa isang garden restaurant. Doon sila kumain ng tanghalian. Bago lumubog ang araw ay nagpaalam sila sa abuelo ni Matthew na babalik na ng Maynila. Kailan ang balik niyo rito, iho? Tanong ni Lolo Manolo sa apo nito. Babalik ako next weekend, Lolo. Pero hindi ako sigurado kung makakasama si Serena sa akin. Sagot ni Matthew sa matanda. Don't worry, Lolo. Sasama ako kay Matthew pagbalik niya. Sagot ni Serena sa matanda bago nagmano rito. Totoo ba yung sinabi mo kay Lolo? Sasama ka sa akin pabalik dito sa Tagaytay? Tanong kay Serena ni Matthew habang nasa biyahe sila pabalik ng Maynila. Hindi ako magsasabi ng isang bagay na hindi ko gagawin, Matthew. So, yes, sasama ako pabalik sa'yo. Kung okay lang sa'yo.
Nakangusong baling ni Serena sa lalaki na abala sa pagmamaneho. Bakit kailangan mo pang itanong kung okay lang sa akin? Nakita mo naman kung gaano kakagusto ni Lolo. Sagot ni Matthew sa kanya. Bumaling sa kanya ang lalaki nang huminto sila dahil sa traffic. Seriously, Serena, thank you for coming with me. Ngayon ko lang ulit nakita na ganun kasaya si Lolo. And that is because of you, Serena. Maraan ang ngiting wika sa kanya ng lalaki. Pakiwari ni Serena ay may mainit na bagay na humaplo sa puso niya ng mga sandaling yon sa sinabi ni Matthew. Kitang-kita niya sa mga mata ng lalaki ang pagpapasalamat nito sa kanya. Don't mention it, Matthew. Masaya ako na napasaya ko ang lolo mo. Pero at the same time, nagigilty ako dahil nagsinungaling tayo sa kanya. Kahit na totoo naman nakasal tayong dalawa, nagpanggap tayo na mahal natin ang isa't isa. Anong sasabihin mo kay Lolo Manolo kapag napawalang bisa ang kasal natin, Matthew? Tanong niya sa lalaki. I guess I have to make excuses, Serena. Tipid ang ngiting sagot ni Matthew. Pwede kong idahilan na nasa ibang bansa ka at abala sa trabaho kaya hindi ka nakakasama sa akin sa pagdalaw sa kanya. Wika pa nito. Tumango si Serena at ibinaling ang tingin sa labas ng sasakyan. Hindi niya maintindihan kung bakit tila may matalim na bagay na tumusok sa dibdib niya sa katotohanang agad ring matatapos ang kasal nila ni Matthew. Matapos ng mahigit isang oras, ay nakabalik sila ni Matthew ng Maynila. Bago siya ihatid ni Matthew sa mansyon ng magulang ay kumain muna sila ng hapunan. Thank you again, Serena. Wika ni Matthew nang humarap sa kanyang lalaki matapos nitong ibaba ang luggage niya. Mag-ingat ka, Matthew. Sagot ni Serena sa lalaki. Bago pumasok si Matthew sa sasakyan nito, ay hinawakan ni Serena ang braso ng asawa at binigyan ito ng halik sa pisngi. Halatang nabigla si Matthew sa ginawa niya. Subalit mabilis din itong nakabawi at ngumiti. Good night, sweetheart. Masuyong wika ni Matthew sa kanya. Good night, Matthew. Nakangusong sagot ni Serena sa lalaki. Pinipigilan ng ngiti. Pagdating sa loob ng bahay ay saka pinakawalan ni Serena ang ngiting kanina pa gustong kumawala sa mga labi. Serena, nandito ka na pala, iha. Kumusta ang lakad mo? Tanong kay Serena ng ina nang makita sila sa kusina. Kasalukuyang gumagawa ang ina ng tsaa. It was good, ma. Malaki ang ngiting sagot ni Serena sa ina. Kinamusta niya ito tungkol sa party ng Tito Benjamin niya. Lalaki ba ang kasama mo sa Tagaytay, iha? You look gloomy, Serena. Komento ng ina habang pinagmamasdan ng mukha niya. Mukha kang in love, anak. Ngayon lang kita nakitang ganyan. Pagpapatuloy pa ng ina. In love? Gagad ni Serena sa ina. Yes, anak. You remind me of myself when I was your age. Ganyan ang itsura ko nung hindi ko na-realize na in love na pala ako sa daddy mo. Nakangiting sabit sa kanya ng ina. Naisip ni Serena si Matthew at ang madalas na pagwawala ng puso niya kapag kasama ang lalaki. Nang mga sandaling yon, napagtanto niya ang realisasyong in love na siya sa lalaking pinakasalan. So, sinong maswerteng lalaki na nakabihag sa puso mo, iha? Nanunuksong tanong ng inang si Sabrina sa kanya. His name is Matthew, Mama. Matthew Samaniego. Sa Las Vegas ko siya unang nakilala. Matapat na sagot niya sa ina. Pagkatapos niya yung sabihin ay hindi na nagtanong pa ang ina tungkol kay Matthew na siyang pinagpasalamat ni Serena. Nang mapag-isa si Serena sa kwarto ng gabing yon, ay tinawagan niya ang kaibigang si Carrie at ikinuwento rito ang pagkikita nila ni Matthew at ang kasalukuyang sitwasyon ng lalaki. I'm in love with him, Carrie. Hindi ko alam kung kailan nangyari pero na-realize ko na mahal ko na siya pagkatapos namin mag-usap ni Mama. Ani Serena sa kaibigan. Hanggang ngayon kamo ay kasal ka sa lalaking yon. So gamitin ng pagkakataong yan para paibigin mo siya, Serena. Wika kay Serena ni Carrie mula sa kabilang linya. Sa tingin mo, magagawa kong paibigin si Matthew? Nag-aalalang tanong ni Serena kay Carrie. Hello? Ngayon ka pa magdududa, Serena? Sarkastiko ang sagot sa kanya ng kaibigan. First of all, hindi siya papayag makipag one-night stand sa'yo kung hindi siya attracted sa'yo. Kaya sigurado akong may nararamdaman din siya sa'yo kahit papaano. Pagpapatuloy ni Carrie. Well, sinabi niya sa akin na hindi raw mahirap na ma-in love sa akin. See? Konting push na lang at na-in love na rin siya sa'yo, Serena. Baka nga in love na rin siya sa'yo, hindi mo lang alam.
Sa sinabing yun ng kaibigan ay napangiti si Serena. Nakatulog siya ng gabing yon na laman ng isip si Matthew. Mabilis na lumipas ang mga araw. Muling dumating ang araw ng Sabado. Sa pagkakataong yon, maaga pa lang ay sinundo na si Serena ni Matthew. Ayon sa lalaki ay dadaan pa sila sa isang restaurant sa Alabang para sa isang meeting nito. I'm sorry for meeting you on a weekend, Mr. Samaniego. Ngayon lang kasi ako available. Wika kay Matthew na magandang babaeng naabutan nilang naghihintay sa lalaki sa private room ng restaurant. It's fine, Miss De Vera. Sagot ni Matthew sa babae. Bumaling kay Serena ang babae at ngumiti. By the way, is this your secretary, Mr. Samaniego? Anito kay Matthew. Gustong mag-angat ng kilay ni Serena sa sinabi ng babae. I'm Matthew's fiancé, miss. Sagot ni Serena sa babae bago inilahad ng kamay niya kung saan niya suot ang engagement ring niya. Oh, I'm sorry. Tila nahihiyang sagot ng babae kay Serena. Isang tipid ng ngiti lang ang isinagot ni Serena bago naupo sa tabi ni Matthew. Nang mga sandaling yon, lalong nakumpirma ni Serena sa sarili na mahal na nga niya ang asawa dahil hindi siya aakto ng ganoon sa harapan ng babae kung wala siyang nararamdaman kay Matthew. Okay ka lang kanina, Serena. Bakit parang ayaw mo kay Miss De Vera? Baling sa kanya ni Matthew habang nasa biyahe sila. Mabilis na natapos ang meeting nito. Gustong itanggi ni Serena ang sinabi ni Matthew, subalit naisip niya na kung gusto niyang mahulog sa kanyang asawa, ay kailangan niyang maging tapat sa nararamdaman. I just don't like the way she looks at you. Pag-amin ni Serena sa lalaki. Obvious na type ka niya. Kung hindi ko sinabi sa babaeng yun na fiancé mo ko, baka nilandi ka na nun. Nakanguso pang pagpapatuloy niya. Well, even if she flirts with me, I won't flirt back. She's not my type, Serena. Bakit? Ano bang type mo? Interesadong baling ni Serena kay Matthew. Yung mga tulad ko ba? Pabirong tanong niya sa asawa. Bakit curious ka? Nangingiting balik tanong ni Matthew sa kanya. Masama bang magtanong? Bahagyang natawa si Matthew sa kanya. Hindi naman. And you're right, Serena. You're my type. Well, type rin naman kita. Pag-amin ni Serena sa lalaki. Really? Tila na biglang baling ni Matthew sa kanya. Nawala ang bahid ng kapilyohan sa muka. Bakit gulat ka? Sa tingin mo may mangyayari sa atin kung hindi kita type? Nakangusong sagot ni Serena kay Matthew. Napaawang ang mga labi ng lalaki. Tila akma itong magsasalita nang tumunog ang cellphone ni Serena. Nag-excuse siya kay Matthew para sagutin ang tawag. Serena, available ka ba ngayon? May bigla ang taping si Vince ngayon, kaya wala akong kasama sa pagpili ng bulaklak para sa kasal namin. Bungad kay Serena ng pinsang Silana mula sa kabilang linya. Malapit na ang kasal ng pinsang Silana sa fiancé nito na si Vince Madrigal at very hands-on ang pinsan sa pag-aasikaso ng kasal nito. I'm sorry, Lana. Papunta ako sa Tagaytay ngayon eh. Nasa biyahe na ako. Bakit? Anong gagawin mo sa Tagaytay? At sinong kasama mo? Panguusisa ng pinsan. I'm with Matthew. Sagot ni Serena sa kausap. Sinong Matthew? Bagong boyfriend mo? Gustong isagot ni Serena na asawa niya ang lalaki at hindi boyfriend. Subalit pinigilan niya ang sarili. Oo, kaya hindi ako pwede ngayon. Next time na lang ha. Sa halip ay sagot niya sa pinsan. Fine. Basta kailangan mong ikwento sa akin ang tungkol sa Matthew na yan pag nagkita tayo ha. Wika ni Lana bago ito nagpaalam sa kanya. Pagkatapos ibaba ang cellphone ay bumaling siya kay Matthew. Ikinukwento niya sa lalaki ang tungkol sa nalalapit na kasal ng pinsan. Ilang sandali pa ay nakarating sila sa Tagaytay. Pagkatapos kumustahin ni Serena si Lolo Manolo, ay hinayaan niyang magkaroon ng oras si Matthew sa abuelo nito. Habang kausap ni Matthew sa garden ang matanda, ay nagpresenta si Serena na gumawa ng cookies. Kasalukuyang hinahango ni Serena ang mga nalutong cookies mula sa baking pan ay pumasok sa kusina si Matthew. Bagay pala sa'yo magsuot ng apron, Serena. Wika sa kanya ni Matthew habang pinapasadahan siya ng tingin. Lumapit sa kanya ang lalaki at inayos ang ilang hibla ng buhok niya na nakatakas mula sa ponytail. Nag-init ang mga pisngi ni Serena sa ginawa ng lalaki. Bago ka mambola dyan, tikman mo muna yung cookie na ginawa ko. Pinaghirapan ko yan. Wika niya kay Matthew.
Kumuha siya ng isang peraso mula sa tray na hawak at itinapat yon sa bibig ng asawa. Ngumiti si Matthew bago kinagatan ng oatmeal cookie na hawak niya. Ano, masarap ba? Tanong ni Serena sa kaharap. Yeah, masarap Serena. Hindi mo ba ito tinikman? Nakangiting sagot ni Matthew sa kanya. Nakangiting umiling si Serena kay Matthew. Then tikman mo na. Untag ng lalaki sa kanya. Sa halip na kagatan ng cookie na hawak niya, ay inilipat ni Serena ang mukha kay Matthew at hinalikan sa mga labi ang lalaki. Masarap nga, Matthew. Nakangiting wika ni Serena sa asawa pagkatapos niyang ilayo ang labi nito. You kissed me. Tila na biglang wika ni Matthew sa kanya habang nakaawang ang mga labing nakatingin sa kanya. Mas masarap tikman tong cookie sa labi mo, sweetheart. Malambing na sagot ni Serena kay Matthew bago kumindat sa asawa. Napakurap si Matthew. Pagkatapos ay hinawakan nito ang braso niya. Why did you kiss me, Serena? Wala naman tayong audience. Tanong ni Matthew sa kanya gamit ang paos na boses. Lumunok si Serena bago sinalubong ang mga mata ng asawa. Well, naisip ko na bakit hindi na lang natin sulitin ang pagpapanggap sa harap ng lolo mo. Total, mag-asawa naman talaga tayo. Sagot niya kay Matthew habang diretsyong nakatingin dito. Hindi ko naman kasi itatanggi na masarap kang humalik. At gusto kong maramdaman ulit yun. Pagpapatuloy ni Serena kasabay ng pagngiti sa asawa. Nakita ni Serena kung paanong kagatin ni Matthew ang ibabang labi nito bago nito ginantihan ng ngiti niya. Well, if that's the case, then can I kiss you again? Masuyong tanong ni Matthew sa asawa. Mapungay ang mga matang tumango si Serena kay Matthew. Ilang sandali pa ay bumaba ang mukha ni Matthew sa kanya upang sakupin ang mga labi niya. I missed kissing your lips, Serena. Masuyong sambit kay Serena ni Matthew nang sandaling maghiwalay ang mga labi nila. Namiss ko rin ang halik mo. Mapungay ang mga matang pag-amin ni Serena sa asawa. Masuyong hinawakan ni Matthew ang mukha ni Serena. Subalit bago muling maglapat ang mga labi nila, ay isang tikhim ang narinig nila. Mula yon sa tita Lydia ni Matthew na nakatayo sa bukana ng kusina. Pasensya na sa istorbo, Matthew, Serena, pero ipinapatawag ka ng lolo mo, iho. Wika ng ginang sa mag-asawa. Susunod ako, tita. Kaswal na sagot ni Matthew sa tiyahin nito. Nakita tayo ni tita Lydia. Nagiinit ang mga bisnging wika ni Serena kay Matthew nang iwan silang muli ng tiyahin nito. Bakit nahihiya ka, sweetheart? Hindi ba't sabi mo nga mag-asawa tayo at normal na lang sa mag-asawang maghalikan? Nakaangat ang sulok ng mga labing wika ni Matthew sa kanya. Sige na, puntahan mo na si Lolo Manolo. Sa halip ay nakangiting sagot ni Serena kay Matthew. Teka, pakis muna ulit. Pilyong wika ni Matthew kay Serena bago muling sinakop ang mga labi niya. Bago siya iwan ni Matthew sa kusina ay sumubo pa ito ng isang cookie at kumindat sa kanya na siyang ikinatawa ni Serena. Pagkatapos ayusin ni Serena ang mga ginawa niyang cookies, ay lumabas siya ng kusina at nagtungo sa garden. Doon ay pinagsaluhan nila ni Matthew kasamang abuelo at tiyahin nito ang cookies na dala niya. Nang gabing yon, ilang halik ang pinagsaluhan nila ni Matthew bago sila nakatulog na dalawa. Kinabukasan, nagising si Serena na nakayakap siya kay Matthew. Subalit sa pagkakataong yon, sa halip na magpanik at lumayo sa lalaki, ay sumubsob pa si Serena sa malapad na dibdib ng asawa at muling ipinikit ang mga mata. Good morning, sweetheart. Bati kay Serena ni Matthew sa inaantok pang boses. Good morning, Matthew. Sagot ni Serena sa asawa habang nakasubsob pa sa dibdib nito. Subalit natigilan si Serena nang maramdaman ang matigas na bagay na tumutusok sa bandang hita niya. Nagiinit ang mga pisnging nag-angat siya ng tingin kay Matthew. Matthew, I can feel your morning wood. Pilyang wika ni Serena sa asawa. Nasaksihan ni Serena kung paano mamula ang mukha ng asawa. I'm sorry. Mabilis na sambit ni Matthew bago ito bahagyang lumayo sa kanya. Napangisi si Serena habang pinagmamasdan ang namumulang mukha ng asawa. Ang cute mo palang mag-blush, sweetheart. Pangaasal ni Serena sa asawa. Stop teasing me and give me a kiss. Sa halip ay wika sa kanya ni Matthew. Inabot nito ang mukha niya at marahang hinawi ang buhok na nasa mukha ng babae.
Baka pag hinalikan kita, lalong tumigas yung ano mo. Nakangiting sagot ni Serena kay Matthew. Sa pagkabigla ni Serena ay nanunuksong ngumiti sa kanyang asawa. Well, let's see if mas titigas nga. Tila naghahamong sagot ni Matthew sa kanya bago itinaas baba ang kilay. Tila may mainit na bagay na dumaloy sa katawan ni Serena. Subalit sa halip na patulan ang pabirong hamon ni Matthew ay natatawang inirapan niya ito. Ewan ko sa'yo, bumaba na tayo at nagugutom na ako. Wika niya sa lalaki. Subalit saka lang siya pinakawalan ni Matthew nang pagbigyan niya ito ng halik. Malaki ang ngiting lumabas si Serena ng silid kasama ng asawa. Subalit naglaho ang ngiti sa mga labi nila nang marinig nila ang nagpapanik na boses ng tiyahin ni Matthew. Ayon sa ginang ay kailangang isugod sa ospital si Lolo Manolo dahil nawalan ito ng malay pagkatapos magsuka at dumaing ng matinding pananakit ng ulo. Akala ko handa na ako na maaaring bawiin sa akin si Lolo anumang oras. Pero hindi pa rin pala si Rina. Wika kay Serena ni Matthew habang nasa labas sila ng ICU room ni Lolo Manolo. Bumaling si Serena sa asawa. Tila pinipiga ang puso niya nang makita ang namumulang mga mata ni Matthew dahil sa nagbabadyang luha. Hinawakan ni Serena ang kamay ni Matthew at marahang pinisil. Magigising si Lolo Manolo, Matthew. Hindi ko pa niya iiwan. Masuyong alon ni Serena sa lalaking minamahal. Sumulyap si Serena sa glass wall ng silid kung saan tanaw ang walang malay na matanda. Muling piniga ang puso niya habang pinagmamasdan si Lolo Manolo. Ilang tubo ang nakakabit sa katawan ng matanda. I hope so, Serena. I really hope so. Dahil hindi pa ako handa na mawala siya. Basag ang boses na sambit ni Matthew bago siya nito ikinulong sa mga bisig nito. Isinandal ni Serena ang ulo sa dibdib ni Matthew at niyakap ito pabalik. Sa mga sumunod na araw ay halos sa ospital na nakatira si Matthew. Ipinaubaya nito sa sekretarya at sa mga pinagkakatiwalaang tao ang trabaho nito sa kumpanya. Habang si Serena ay sinikap na manatili din sa tabi ni Matthew sa abot ng kanyang makakaya. Hindi ka na dapat nagpunta dito. Marahang wika kay Serena ni Matthew nang puntahan niya ang asawa sa ospital ng araw na yon. Isang linggo na ang nakalilipas mula nang dalhin sa ospital si Lolo Manolo. Subalit hanggang ngayon ay nananatiling walang malay ang matanda. You should be enjoying your vacation right now, Serena. Wika pa ni Matthew kay Serena. It's okay, Matthew. Gusto ko na nandito ako sa tabi mo. Masuyong sagot ni Serena kay Matthew. Naupo siya sa tabi nito at inabot ang kamay ng asawa. Hindi ba't mag-asawa tayo? At bilang asawa mo, gusto kong iparamdam sa'yo na nandito ako para sa'yo. Nadadamayan kita sa lahat ng problema at sasamahan kita sa lahat ng pagkakataon. Isa pa, napamahal na sa akin si Lolo Manolo. Pagpapatuloy ni Serena bago binigyan ng masuyong ngiti ang asawa. Thank you so much, Serena. I don't know what I'd do without you here. Masuyong sagot sa kanya ni Matthew bago nito dinala ang kamay niya sa mga labi nito. Nandito lang ako palagi para sa iyo, Matthew. Sinserong sagot ni Serena sa asawa. Gusto ni Serena na aminin kay Matthew ang nararamdaman niya para sa lalaki, na mahal na niya ito. Subalit alam niyang hindi yun ang tamang pagkakataon para roon. Handa si Serena na maghintay sa tamang oras para aminin kay Matthew ang damdamin para rito. Tulad ng mga nagdaang araw, nanatili si Serena sa tabi ni Matthew sa mga sumunod pang araw. Subalit pagkatapos ng isa pang linggo ay nakatanggap si Serena ng tawag mula sa agency niya. What is it, Serena? Tanong kay Serena ni Matthew pagkatapos niyang ibaba ang cellphone. Magkasama sila ng lalaki sa lounge ng ospital. My agency was asking me to come to Singapore for 2 days. Kailangan nila ng model para sa isang major photoshoot. At ako ang gustong kunin ng brand na hawak nila. They said it was urgent, so I had to say no. Sagot ni Serena kay Matthew. Bakit ka tumanggi, Serena? You should have said yes. Wika naman ni Matthew sa kanya. I don't want to leave you here. Sagot ni Serena kay Matthew bago muling naupo sa tabi nito. It's your work, sweetheart. Masuyong sambit ni Matthew sa kanya. I appreciate you being here with me, and I couldn't be thankful for that. Pero ayokong isakripisyo mo ang trabaho mo para lang manatili ka rito, okay? Pagpapatuloy ni Matthew kasabay ng paghawak sa kamay niya. Ngumiti rin ito habang diretsong nakatingin sa kanya. Besides, it's only for 2 days, sweetheart.
So go for it. Sa huli ay nagpa siya si Serena na tanggapin ang trabahong ibinigay ng agency sa kanya. Kinabukasan ay inihatid siya ni Matthew pabalik ng Manila. I'll be back after 2 days, Matthew. Maso yung wika ni Serena sa asawa. May gusto akong sabihin sa'yo pagbalik ko. Pagpapatuloy niya habang diretsyong nakatingin dito. I have something to tell you too, sweetheart. Sagot sa kanya ni Matthew. Kinabig siya nito para yakapin bago masuyong hinalikan ang tuktok ng ulo niya. Have a safe flight. Masuyong bili nito sa kanya bago sila tuluyang nagpaalam sa isa't isa. Nang hapong yon, pagkatapos ayusin ang luggage niya ay dumiretso na si Serena sa airport. Subalit pagdating sa departure area ay napahinto si Serena sa paglalakad nang marinig ang pangalan niya mula sa pamilyar na boses ni Matthew. Serena! Lumingon si Serena sa pinanggagalingan ng boses at napaawang ang mga labi niya nang makita si Matthew ilang metro lang ang layo sa kanya. Matthew, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Serena sa lalaki nang tuluyan itong makalapit sa kanya. I have something to tell you, sweetheart, at hindi na ito makakapaghintay hanggang sa makabalik ka. Sagot ni Matthew sa kanya. Hinawakan ni Matthew ang dalawang kamay ni Serena habang diretsyong nakatingin sa kanya. Mahal kita, Serena, at gusto kong totohanin ang pagsasama nating dalawa. Ayoko mauwi sa divorce ng kasal natin. Pahayag ng lalaki na nagpaawang sa mga labi ni Serena. Lahat ng sinabi ko kay Lolo ay totoo. I really fell in love with you the first time I saw you at the bar in Las Vegas, Serena. Yun ang dahilan kung bakit inalok kita na magpakasal sa akin ng gabing yun. At kung bakit hinayaan kong manatili tayong kasal sa isa't isa. Pag-amin sa kanya ni Matthew. Lahat ng pinakita ko sa iyo sa harap ni Lolo, wala ni isa man sa mga yun ang pagpapanggap. Mahal kita, Serena. Nang mapapayag kita na ipakilala kay Lolo bilang asawa ko, sinabi ko sa sarili ko na yun na rin ang pagkakataon ko na paibigin ka. Pagpapatuloy ni Matthew. Mula sa mga kamay niya ay umangat ang mga kamay nito upang masuyong hawakan ng mukha niya. Umaasa ako na sa mga nagdaang araw na magkasama tayo, nahulog na rin ang loob mo sa akin, sweetheart. Pero kung hindi pa tayo pareho ng nararamdaman sa isa't isa, gusto kong sabihin sa'yo na gagawin ko ang lahat para mahulog ang loob mo sa akin, para mahalin mo rin ako. Bigyan mo ako ng tsansang ipakita at iparamdam sa'yo ang pagmamahal ko, Serena. Puno ng emosyong pahayag ni Matthew sa kanya. Nang matapos magsalita si Matthew, ay hindi na napigilan ni Serena ang pagbagsak ng mga luha. Mahal din kita, Matthew. Pag-amin ni Serena sa lalaki. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero habang magkasama tayo, na-realize ko na lang na nahuhulog na ako sa'yo. Nung ikalawang beses na bumalik tayo sa Tagaytay, alam ko na mahal na kita nun, kaya naman naisip ko na paibigin ka habang magkasama tayo. Buong pagmamahal na pag-amin din niya sa mister. Oh, sweetheart, hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya sa sinabi mo. Masuyong wika ni Matthew habang maingat na pinupunasan ang basang pisngi niya. I love you, my dear wife. Ikaw lang ang gusto kong makasama sa hinaharap at gusto kong manatiling kasal sa'yo hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Buong pusong pahayag pa ni Matthew sa kanya. Mahal din kita, Matthew. At tulad mo, ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Buong puso silang ngumiti ni Matthew sa isa't isa bago nito tinawid ang distansya ng mga labi nila. Subalit napilitan silang maghiwalay nang umalingaw-ngaw ang anunsyo ng flight ni Serena. Let's go, sweetheart. Naghihintay na ang flight natin. Masuyong wika ni Matthew kay Serena kasabay ng paghawak nito sa kamay niya. I forgot to tell you I'm coming with you. Nakangiting pagpapatuloy ng asawa bago inilabas ang plane ticket at passport mula sa bulsa ng suot na coat. Teka, sasama ka sa akin? Bakit? Paano si Lolo Manolo? Sunod-sunod na tanong ni Serena sa lalaki. Another thing I need to tell you. Gising na si Lolo at siyang nagsabi sa akin na sumama ako sa'yo. Imporma sa kanya ni Matthew. Nag-init ang sulok ng mga mata ni Serena sa kasiyahan dahil sa ibinalita ng asawa. Come on, naghihintay ng eroplano sa atin. Masuyong yakag sa kanya ng mister. Hawak ang kamay niya ay tinungo nila ang eroplanong sasakyan papunta ng Singapore. Pagkatapos ng 2 araw na pananatili sa Singapore ay umuwi ang mag-asawang Serena at Matthew sa Pilipinas. Dumiretso sila kay Lolo Manolo na kasalukuyan pa rin nasa ospital.
Pagkatapos magising ni Lolo Manolo, ay tila milagro na lumakas ang matanda. Nanatiling lihim ang kasal nila ni Matthew sa loob ng 6 na buwan hanggang sa matapos ang kontrata ni Serena sa kanyang agency. Nang matapos ang kontrata ni Serena, ay nagdesisyon ng babae na maging freelance model na lamang upang mahawakan niya ang oras niya. Ipinakilala rin agad ni Serena si Matthew sa buo niyang pamilya at angkan. Masaya ang Buena Vista clan para sa kanilang dalawa, lalo na ang mga magulang ni Serena na nag-e-expect na rin ng mga apo. Muli rin silang nagpakasal ni Matthew sa Pilipinas. Sa pagkakataong yun ay ang granding kasal yun na dinaluhan ng pamilya nila at kaibigan. Kabilang na rin si Lolo Manolo. Sa kasamaang palad, ilang buwan lang pagkatapos ng engranding kasal ni Serena at Matthew, ay tuluyang binawian ng buhay ang matanda. Tila ba hinintay lamang ni Lolo Manolo ang kasal ng apo sa simbahan bago ito magpaalam sa kanila. 1 taon ang lumipas mula nang magpakasal sila ni Matthew sa simbahan, ay isinilang ni Serena ang unang anak nila ng asawa. Ipinangalan nila ito ni Matthew sa lolo nito na siyang naging tulay sa pagmamahalan nila ng apo nito. Sinong mag-aakala na pwede palang magmahalan at mauwi sa masayang pagsasama ang mga taong nagmula lamang sa one-night stand? At ang pinakamaganda pa, hindi na kailangang ilihim ni Matthew at Serena ang kanilang kasal dahil na ipagsisigawan na nila ngayon sa buong mundo na mag-asawa na sila at nagmamahalan. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.